Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa patuloy po na pagtatanyag ng kaaya-ayang kaarawan ng ating Panginoon, tayong lahat ay buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong kalooban nating itinataas sa Panginoon ang mga awitin ng pagpupuri, sapagkat buong buo, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating kagalakan sa ating puso at isipan, sapagkat ang Diyos na tunay, ginawaran tayo ng mga dakilang bagay na siya nating ipamumuhay, na magtataguyod sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa mga banal sa panahong nakalipas na siya nating nararanasan ngayon, ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpupuri sa iyong pangalan, o ikaw nakataas-taasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tayong lahat, inaasahan ng Panginoon ng isang bayang umaawit ng pagpupuri, sapagkat tayo ang bayang nilalang ng Panginoon na nakakakilala ng kanyang dakila at banal na pangalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. There is no God like thee. Kaya patuloy natin ipahayag, mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Buong katiyakan, mga kapatid, na pinatunayan ng kasulatan na kung paano may iisang pangalan sa ikaliligtas, mayroon namang iisang bayan kung saan lahat ng napipiliati doon dadalhin ng ating Panginoon. Ipakilala natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hinang. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan.
Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon, dakilang Diyos Ama, na hari ng lahat ng mga espiritu, ang iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus Kristo ay nagpakahayag sa amin. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang mga awitin ng pagpupuri, sapagkat tunay nga, Panginoon, na ito'y puro namin kagalakan, sapagkat naramdaman namin sa aming mga buhay kung paano ang bawat isa ay tinubos mo sa maling aral ng sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, tunay na ikay tapat sa iyong mga pangako, sapagkat sa kapanahon namin, nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang sa pamamagitan ng kanyang mga labi, tunay nga, Panginoon, na ang iyong katwiran ay patuloy na makibahagi sa lahat ng taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Kalakip nito, Panginoon, ang aming dakila at banal na dalangin, sapagkat aming nalalaman na ikaw din ang nangangasiwa sa puso't pag-iisip ng sinumang taong kahabagan ng maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Muli, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala sa iyo at pagpapasalamat ay tinataas namin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mahalala tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Binabati po namin lahat ng mga listeners ng napakadakilang araw at kaaya-ayang panahon na itinaning ng iisang Diyos na si Kristo Jesus na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Happy Easter Sunday sa lahat ng mga nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen. Habang tayo'y nagpupuri, ako po'y naninindigan, nagagalak ang aking puso at pag-iisip na walang ikinahiya habang tayo'y umaawit ng mga bagong awitin. Amen. Na sa puso't sa isip natin, sinasampalatayaan natin na inaawitan natin ang dakilang tunay na Diyos na Espiritu na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa bawat iglesia na magiging believers ng Panginoong Kristo na magpapatotoo tayo na sinasamba natin ang tunay na Diyos na Espiritu sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Kapatid at kaibigan, bago mo i-stroll yung cellphone mo, unawain natin mabuti ito. At dito na lang nananabing pag-asa natin lahat. Ang mission po ng Panginoong Kristo, iniimbitahan tayong lahat na may pandinig. Dinggin natin ang sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Kristo sa huling panahon. Iniimbitahan tayo upang huwag tayo mapahamak sa dumarating na panganib sa sanlibutan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay sa Gawa chapter 28 verse 31? Ang layunin, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen. Amen po ba? Amen. Yung layunin. Panangalan ng mga banal na apostol ng Kordero,
ng misyon. Mga saksi silang lahat sa pagkabuhay ng maguli. Sila yung susundan natin sa kanilang mga paglalakbay sa mundong ito. Bilang tao na nasa mundo, tayo magpaparangal sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, na mga saksi tayong tapat. Mga witness tayo ng Panginoon Diyos na sinasamba nating tunay na Diyos sa Espiritu. Nakilala natin. Amen po ba? Amen. Nakilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin ng Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng maguli. In book of John chapter 17 verse 3. Ano po nakalagay doon? Pakibasa nga po para maunawaan natin yung sinasamba natin at nakikilala natin yung tunay na Diyos yung ating tagapagligtas na Espiritu. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Wala naman maraming denominasyon ng pagsamba na ibinigay sa mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama sa langit. Siya ang nasa langit, tayo ang nasa lupa, tayo ang magpaparangal at luluwalhati at dadakila sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ba yung mga nilikha niya ang magpaparangal sa Panginoon Diyos? Ano, larawan ng lumikha sa atin? Ano, larawan ng nilikha? Nasa pagiging tao tayo ngayon sa huling panahon. Di ba, pagparito? Ano sinabi ng Panginoon Jesucristo? Pagparito niya, magiging katulad ko kayo buhat sa pasimula nung itinalaga mo na kayo. Amen po ba? Amen. Romans chapter 8 verse 29, ang liwanag po niyan, tutuparin natin eh. Ano sabi? Itinalaga mo na kayo buhat sa pasimula na maging katulad ko. Ano larawan nung nagsugo sa atin bawat isa? Espiritu. O di, magiging kawangis tayo nung nagsugo sa atin. Iisa lang ang templo na isinugo. Ano pangalan na nakatanda sa langit at ano ang larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin na naghahari sa kanyang bayang banal? Ano sinabi ng Panginoon Diyos? Kay Propeta Usayas, sino nagsabi kay Propeta Usayas? Di rin ba ang Panginoon Diyos? Ano sinabi ron? Ako'y espiritu at hindi tao. Kapatid, huwag mo munang i-scroll yung cellphone mo. Amen. Unawain mo to. At ito yung kayamanan, mababaon natin sa langit. Hindi yung kayamanan dito sa mundo. Nasisira yan eh. Nawawala. Pinagkakaguluhanan yan eh. Pinagdananakaw ng mga leader natin sa mundo yan eh. Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Usayas? Ako'y espiritu at hindi tao. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan na ang Diyos ay espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Ano sinabi kay Propeta Sipanyas mo ba? Maghahari ang tunay na Diyos na sasambahin natin sa kanyang bayang banal sa bundok ng Sayon. Sa Karyas, pakibasa nga po natin yan. Ano nakalagay na sinabi kay Propeta sa Karyas? Saan siya maghahari? Na ang Diyos ay iisa. Sasambahin ang lahat ng iglesia na tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli ang tunay na Diyos na nakilala natin pagdating sa book of John chapter 17 verse 3. Amen po ba tayo ron? Amen. Nakagagalak eh, ang banal na bundok na Sayon, binabantayan ng Panginoong Jesucristo ito eh. Aling relihiyon ang kung pwede natin i-claim o i-expose na binabantayan, isa lang ang itinaghanda ng tahanan sa langit na body of Christ. No discrimination about faith. No denomination about faith. Any religious group, iniimbitahan ngayon ng Panginoong Jesucristo at mapakalib ang pagparito niya. Sangayon po tayo ron. Amen. Kaya maraming natatakot pagka nakakaramdam ng lindol, nakakaramdam ng mga super typhoons na dumadating na kalamidad. Bakit natatakot tayo? Ang inisip sa tunay na iglesia, kapanatagan, kapayapaan, mabuting kapalaran, hindi kasamaan, hindi pagkatakot, hindi kalituhan. Kapayapaan ang ibinigay sa atin at inisip ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasamba sa Espiritu at katotohanan na magiging saksi ng tunay na Diyos na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Ako'y nagpakilala sa inyo. Ako'y nagligtas sa inyo. Ako'y nagpakilala sa inyo. Ako ang Diyos, kayo ang bayan ko.
What is the name of dwelling city of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Ninasa niya pinili ang banal na bundok ng Zion, nadako niyang tahanan in Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Pakibasa po natin. Subaybayan niyo kami yung referensya ng bawat lumalabas sa labi ko. Maunawaan natin na yung individual na tao na mag-a-apply nitong in reality. Ito yung paniniwalang may gawa na didinig ng bawat listeners. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayong lahat sa kaligtasan nating lahat. Maliwanag na wala kayong mararamdamang daya dito o haka-haka. Ang daming mga preacher ngayon, mga deceivers. Amen po ba? Amen. Ano hinahanap? Puro pakinabang ng mundo. Ano kahalili naman ng mga ang hinahanap ay puro pila, puro kabiguan, failure. Bigo. Magtatayo ba ng mabibigo ang Panginoong Jesucristo? Eh siya muna nagpakilala ng victory ng lahat ng bagay na gaganapin ng tunay na iglesia. Dahil pinaghandaan na residente sa langit ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Bunga sa pagpakanay ang bundok ng Zion bunga ng tagapagligtas yan. Na sinasamba natin tunay na Diyos ay Espiritu at hindi tao. Maliwanag po sa atin, yung sinabi kay Propeta Osayas, ako yung Espiritu at hindi tao. Amen po ba? Amen. Gagawa ba siya na hindi niya pangyayarihin yung ginawa niya? Ito, nagaganap na yung bundok na Zion. Pinakikilala na sa buong mundo na pinamumuluan at pinamamahalaan na ng Panginoong Jesucristo ang bundok ng Zion. Yung mga religyoso, yung mga malalaking relihiyon, yung mga organisadong relihiyon, pakilala nyo na yung relihiyon nyo kung yung bahay nakatana na sa langit. Ito, pinakikilala ko sa inyo yung pagkakakilala ng bundok ng Zion, mga witness ng Panginoon Diyos sa pasimula. Bakit tayo nag-witness? Ginawa ng Panginoon Diyos yung paniniwalaan natin Ano nakalagay sa Book of John, chapter 17, verse 3? Makikilala natin yung tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Napalito ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo upang maunawaan natin yung paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi napalito ang Panginoon Jesucristo, maunalaman ba natin na tayo ay alipin ng kasalanan? Bulay-bulayan natin sa puso't isip natin yan. Para maintindihan natin mabuti at maunawaan po natin mabuti. Amen po ba? Amen. Ano po nakalagay doon sa Sipanya, sa pag-ahali ang Panginoon Diyos na iisa? O ang paniniwala ng bundok na Zion, iisa ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng magmuli. Witness tayo ng Panginoon Diyos. Itinalaga tayo buwan sa pasimula. Ang jubileo natin buwan sa pasimula hanggang sa pagparito niya na. Amen po ba? Amen. Hindi tayo kumuha ng batayan sa taon. Buhat sa pasimula ng itatagang langit at lupa. Ito yung pinaka-stand natin. Ito yung jubileo natin. Ito yung selebrasyon natin. Ito yung pagliliwag natin lahat. Iisang espiritu, iisang doktrina, iisang bautismo, iisang kaharian, iisang pangalan na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po itong kaaya-ayang huling panahon na itinangi yung panahon na pagdiriwang natin Sino ho ba ang taga-assembly nitong pagdiriwang natin? Yung manunumos natin, yung tagapagligtas natin, hindi naman kayang i-assembly ito ng pagkaraniwang tao Itunay na Diyos na makapangyarihan ang nag-assembly nito. Kaya yung mga deceiver na pastoral, yung mga nangangaral, nagtayo ng mga relihiyon, inaalis ang relihiyon. Relasyon na lang ang mahalaga. Kaya nga nagpakilala ang Panginoon Diyos nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan Siya nagtayo ng organisasyon ng relihiyon para magkaroon tayo ng relasyon. Nagpatotoo tayo, kaya tayo nagpapatotoo. Ang Diyos tunay na Espiritu, buhat ng itatagang langit at lupa. Pumapailang lang siya sa kalawakan, nasa ibabaw siya ng tubig. Amen po ba? Amen. O, di naunawaan natin, buhat sa pasimula. Ang Panginoon Diyos, nasa ibabaw ng tubig, puro tubig itong mundo. Nagsalita.
Sineperate yung tubig at ilog. Nagkaroon ng puno, ng hayop. Naunawaan po ba natin? Amen. Nagsalita, nagkaroon ng buwan, ng araw, ng bituin. Sa pamamagitan ng salita, sinisave na tayo, tinutubos na tayo. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung i-apply natin ang buhay na pananampalataya sa huling panahon? Narinig niyo po ako. Kung hindi nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo, hindi natin siya makikilala. Wala tayong sasaksihan. At hindi rin natin maunawaan na naalitin na pala tayo ng kasalanan ng sanlibutan. Ikinulong tayo ng kasalanan sa sanlibutan, nakulong tayo sa kapitan ng kasalanan ng sanlibutan, kaya tinutubos tayo sa kasalanan ng sanlibutan. Who is the Prince of Peace? Jesus Christ is the Prince of Peace. Galing siya sa angkan ng Juda. Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin kung saan naghahari ang Panginoon Diyos. Pakibasa ka po. Narito po, Zacarias, chapter 14, verse 9. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Ulihin ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pamamagitan ng Yesu Kristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya nakakagalak na itong ministeryo ay pinagkatiwala sa atin. Ingatan natin yung salita na naririnig po natin. Amen po ba? Amen. Na wala tayong ikinahihiya pagka maawit tayo ng mga bagong awitin na tayo yung mabangong hain at handog sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo. Tayo yung nagpaparangal dito sa lupa at siya ang nasa langit at siya ang nakatingin sa atin at siya ang nakikinig sa atin. Amen po ba? Amen. Bilang kanyang nilalang, pinapupurihan natin yung lumalang sa atin. Sinasamba natin yung kanyang mga gawa sa Espiritu at katotohanan. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. O lahat ng nakakarinig, may kalayaan tayong lahat. Kung gusto nating maligtas, manatili tayong tapat dito at manindigan. Magpakatapang tayo at magpakatatag sa naririnig nating katotohanan. Nandito na lang ang pag-asa ng lahat ng kaligtasan natin eh. Saan ipapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan? Nakasulat yan sa aklat ni Apostol Pedro. Chapter 2, verse 6. Ang naniniwala hindi mapapaya hanggang sa muling pagpalito ng anak ng tao. Bahayag siya sa alapaap na Espiritu ng Diyos. Amen po tayo ron. Di ba kababalagaan ng faith? Naunawaan natin kung saan maghahari ang Panginoon Diyos. Sa bayang banal, maghahari ang Diyos na iisa. Ano ang pangalan ng bayang banal na itinaganda ng tahanan sa langit? Puntahan natin kay Propeta Isaiah chapter 4 verse 5. Ano sinabi sa kanya? At ang Panginoon ay nilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Sa gayon, inyo malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa aking banal na bundok ng Sion. Hindi literal na bundok ng Sion ito. Yung mga tao ang bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Katulad nung kay Haring David, katulad nung kay Haring Solomon, mga mananamba yung tinatawag na bundok ng Zion sa panahon ni King David, sa panahon ni King Solomon. Nag-gets na natin kung paano natin maunawaan yung Zion. Branches ng Panginoon ng Zion. Who is the head of branches? Jesus Christ is the head of branches. Kung ano ang larawan ng head, gayon din ang larawan ng branches. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako ang puno, kayo ang sanga. Kung ang sanga ay hindi namumuka ng kaalaman at pananampalataya at pag-asa at kagalakan, ipunin niyo sanga. Susunugin lang hanggang sa maging abo. O di wala pa ng katuparan yung hindi nagpaparangal sa lupa sa Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Magiging abo lang pala. Tatapakan ng mga banal under the feet of holy. Amen po ba? Amen. Nakatawa natin kung saan mag-ahari ang Diyos iisa.
At sasambahin natin ang pangalan ng Diyos na iisa sa iglesia ng bundok ng Zion. Naunawaan natin yung stand ng faith ng bundok ng Zion. Sinikap itayo ng Panginoon Diyos ang iglesia ng banal ng bundok ng Zion ay pinaganda ng tahanan sa langit. Ang pagka-citizenship natin taga-heaven hindi naman taga-earth Certified tayo sa langit Naka-engage tayo sa langit Silyado tayo Amen po ba? Amen. Sino nag-say sa atin? Jesus Christ is the seal of our faith in the resurrection. Amen po tayo doon. Amen. Kumuha kayo ng mga requirements natin. Dito pa lang sa gobyerno ng Pilipinas, pagka walang selyo, pababalikin tayo doon sa kinuna natin ng mga clearance, bakit walang selyo? Walang patunay. O ganun din yung tunay na iglesia. Sino nagtatak sa atin ng selyo? Ang Panginoong Jesucristo. Tayo tunay na mananamba na hinahanap ng ating Ama sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng maguli. Amen po tayo doon. Amen. O dinaunawaan natin yung sinasabi ng Apostol Juan sa 17 verse 3. Ano nakalagay doon? Makikilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin ng Espiritu. Ito ang tunay na Diyos. Ano sabi ron? Ang tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Pagdating doon sa Hebrews chapter 1, verse 2, ano nakalagay doon? Nagsalita ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa huling panahon. Kaya ang tunay na pagsamba, ito yung itinangin niyang huling panahon. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Justice of Sabbath. Amen po ba? Amen. Sino nagtayo ng templo? Ang Panginoon Jesucristo. Ano sabi niya? In the third day, I will build my temple. Naunawaan po natin kung sino nagtayo ng bundok ng Zion. Sinasabi ng Panginoon, sa ikatlong araw, itatayo ko ang aking templo. Di ba liwanag sa sikat ng araw na ang creation ng templo faith. Amen po ba? Amen. Merong kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin na magaganap sa atin, yung mga bagay na sinabi na pinaniniwalaan at pinanindigan natin na may katapangan na magaganap sa atin, na umahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayong katulad niya. Itinalaga na buwan sa pasimula. Naunawaan natin yung stand ng bundok ng Zion, yung deklarasyon ng banal ng bundok ng Zion, hatulan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng tao sa pamamagitan ng katuwiran. Amen. Pag hindi natin ito isinagawa, dito tayo susukatin sa naririnig natin katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Iisa lang ang Diyos na maghahari sa bayang banal, sa banal na bundok ng Sion, na nakatala na sa langit, official na, naka-engage na sa langit ang bride. Who is the groom? Yung groom magpaparito sa bride. What is the name of bride? Church of the Holy Mount Zion, registered in heaven. Silyado, naka-engage sa langit. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya yung mga revelation natin, ang titibay, ang tatatag Kaya ako'y naninindigan na may katapangan at walang ikinihiya sa pagtatanyag ng katotohanan, sapagkat itong katotohanan, ang karangalan ng Panginoon Diyos buhat ng itatagang langit at lupa, na sa pamamagitan ng Jesucristo, binibigyan natin siya ng kaluwalhatian at kadakilaan at pinararangalan natin siya sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Nakilala natin yung tunay na itinayong maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Sa paniniwala tayo ihaharap na walang dungis at kapintasan Hindi naman sa kaisipan ng pisikal natin Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi natin ito ipamumuhay, baka dumating ang Panginoon Jesucristo, abutan tayong nabubuhay tayo sa lakad ng sanlibutan. Baka nabubuhay tayo sa pita ng kasalanan ng sanlibutan. Papasok tayo dun sa pagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. Dito, cancel sa atin yung impyerno
Nakatawa natin kung saan itatanghal, kung saan ipapangaral na maghahari ang Panginoon Diyos na iisa sa bayang banal, sa banal na bundok ng Sion, na sinikap niyang itayo yan. Lahat na sasaksi sa Panginoong Kristo, tayo ang bayang banal na tinawag niya na itinaganda niya na residente sa langit, official na, naka-engage na sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Mga silyado tayo, mga rehistrado tayo sa langit. Dito lang sa mundo eh. Pag hindi tayo silyado sa isang barangay hindi tayo po pwedeng bumoto eh. Amen po ba? Amen. Pag hindi tayo nakatala sa Comelec, sa barangay natin tinitirahan, hindi tayo makakaboto sa isang barangay. Out of citizenship tayo ng barangay. Bakit? Hindi tayo rehistrado ng Comelec. Hindi tayo butante rito. Maliwanag sa atin yung ilustrasyon ko. Amen. Amen. Ngayon, lahat ng mga relihiyon yan, tingnan nyo kung silyado yan. Unawain natin yung natidinig natin sa social media. Dito na lang, pag gumawa tayo ng requirements natin at hindi official na may selyo yan, hindi natin makuha yung ibang pangangailangan natin sa gobyerno kung hindi official na nakasid yung ating mga dokumento. Okay, sa tunay na iglesia, eto, natidinig nyo, silyado sa langit. Sino nag-approve dito? Sino nag-certify dito? Sino nag-engage dito? Yung nag-assembly sa ating lahat. Who is the greatest assembly of Mount Zion? Jesus Christ is the greatest creator of Mount Zion. Siya lumalang sa Zion, nabunga sa pagkapanganay. Sa paniniwala, nilalang niya tayo. Kaya ano sabi niya? Sa pagkabuhay na maguli, kung mahayag na siya, gigisingin niya yung mga namatay na may pananalig. Sa isang mata, aakyat na sila sa langit. Ngayon, yung mga nagbabantay na nag-iisang kawakas, na natiling tapat at nanindigan, na walang ikinahiya sa paniniwala, may mahayag din tayo katulad ng tagapagligtas natin na ililip up tayo sa heaven. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Eto, sa harapan nyo, naninindigan ako, wala akong kinahiya sa pagtuturo ko sa dadidinig nyo sa akin eh. Nandiyo si Espiritu. Ano sabi kay Propeta Osayas? Ako'y Espiritu at hindi tao. Amen po ba? Amen. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw sa pangalan ni Jesucristo sa pagkabuhay na maguli eh. Kaya nakalagay doon sa dyan, makikilala natin na tunay na Diyos ang tagapagligtas natin eh. Nakilala niyo na ba? Buhat sa pasimula, na ang tunay na Diyos na sinasamba natin na tayo ang hinahanap ng ating Amay Espiritu ang tunay na pagsamba. Sa katotohanan, tayo mga saksi ng Panginoon Diyos. Ba't tayo ginawang saksi? Pinakikilala sa atin yung kapangyarihan na ang Diyos si Espiritu, na likhain niya langit at lupa. Pumapailang lang siya sa kalawakan hanggang sa wakas ng lupa. Amen po tayo ron. Amen. Kaya pinagmamalaki ko sa puso't isip ko sa mga nakakarinig ng katotohanan, yung pagtatanyag ko ng katotohanan sa huling panahon. Ito yung kaaya-ayang panahon na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan na pararangalan natin ng Panginoon Diyos na itatag niya ang langit at lupa Lucas chapter 4 verse 19. Ito yung kaaya-ayang panahon. Tanungin niyo yung mga preacher niyo. Kung yung bang kinaaaniban yung sekta, meron bang record sa langit? Pag walang record sa langit kayo na magdesisyon. Kaya sino man yung nakangaral kung hindi dala-dala ang aral ng Panginoon Kristo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos si Espiritu, ikasiliti na paniniwalaan nyo sa mga nakangaral sa inyo, mga deceiver yan. Satan is deceiver. Napagtagumpay na ng Panginoong Kristo man, diablo sa sanlibutan. Pati gobyerno natin ginugulo ni Satanas. Amen po tayo ron. Amen. Kaya panalangin natin yung namumuno ng ating minamahal na bansa bilang Pilipino. Yampang natin sa pamamagitan ng habag ng Panginoong Kristo ang ating bansa.
na ang kalooban ng Panginoong Diyos ang nangyayari sa minamahal nating bansang Pilipinas. Dahil may kahalili ang lahat ng kaguluhang nagaganap sa Pilipinas. Tila bagang parang magulo, tila bagang parang wala nang katapusan itong poverty ng Pilipinas at ang pagiging poorest country ng Pilipinas. Pero by faith, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, kikilalanin ng mga banyagang bansa ang bansang Pilipinas. Titingalain ng mga banyagang bansa ang bansang Pilipinas. Kikilalanin ng mga giant country ang bansang Pilipinas na dati aliping bansa, dati mga slave country bansa. Irespeto ng banyagang bansa ang mga Pilipino. By faith, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, naunawaan natin yung kahalili nung dito naganap yung hula ni Propeta Isaiah sa bansang Pilipinas. Ito yung habag ng Panginoon Diyos sa bansang Pilipinas. Itatanyag niya ang bansang Pilipinas dahil dito siya luluwalatiin ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo ron. Amen. Kaya saan maghahari ang Panginoon Diyos na iisa sa kanyang bayang banal? What is the name of the dwelling city of God? That is one, forever and ever, the Supreme God. Naunawaan po ba natin dinig natin sa social media? Karapatan natin lahat ito eh. Freedom natin lahat ito. Kaya lang, pag may dumadating na kalamidad, suriin natin yung puso natin kung nasa totoo ba tayong paniniwala. Kasi ang binibigyan ng totoong paniniwala, hindi natatakot sa nangyayaring kalamidad sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Kasi ang iniisip ko sa tunay na iglesia, kapanatagan, kapayapaan, mabuting kaarawan, hindi kasamaan, hindi pagkatakot. In Jeremiah chapter 29 verse 11, ano sabi doon sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Tumawag kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y aking diringgin. Ipauutawa ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo nalalaman buhat sa pasimula. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Ang daming isinugo sa mundo. Tanungin nyo kung sino ba isinugo ng Panginoon Jesucristo. Yung tunay na isinugo, bakit kilala nyo? Lingkod ng Panginoon Jesucristo eh. Itinuturo na ang Diyos ay iisa. Iisang espiritu ang pagsamba natin. No denomination po, ah. Bakit nasasabi kong no denomination? Common lang ang Diyos ay iisa. Amen po tayo. Amen. Nadinig natin yung sinabi kay Propeta Oseas, ako'y espiritu at hindi tao. Saan maghahari na ang Diyos ay isa? Sa iglesia ng bundok ng Sayon. Bakit ito na isa-separate at na i-dignify ko sa paghahayag ko? Ito yung sinabing hula kay Propeta Isaias eh. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sayon. Sinabi kay Propeta Joel, sa gayon, inyo malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Saan pinapupunta yung mga mananampalataya, nasasampalataya sa Panginoon Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu. Mangyayari na sa banal na bundok ng Sayon tayo pinapupuntang lahat para makipag-aralan, makinig. Amen po tayo. Amen. Nakalagay na rin sa kay Propeta Joel chapter 2 verse 32, 31 to 32. Maraming pakikita sa langit, sa dagat, na mga pangitain. Basta sa nalalapit niyang pagparito'y maraming kalamidad na magaganap. At marami rin lilitaw ng mga deceiver pastors. Amen po tayo ron. Amen. Iminong muna tayo sa katotohanan. Ang dami naman deceiver na pastor, ginawang kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Kung ano-ano ay pinagpapasan doon sa mga taong pinagdadaya. Inililigaw sa paniniwala. Kaya eto ngayon yung katotohanan. Kaya pa ba sanggahin ito ng mga deceiver preacher ngayon?
Kaya ito, nakamamanghang kaaya-ayang panahon itinalaga sa mga iglesia. Hindi nawawala ng kabuluhan yung pinagtitiisan natin lahat. Naunawaan po ba natin? Ano sabi sa atin ng Apostol Pablo doon sa aklat ng Korinto? Magpakatatag tayo at magpakasipag, magpakatapang. Yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng lahat ng inyong pinagtitiisan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi gusto ng mga dinaya ni Satanas, puro pakinabang, puro kalayawan ng mundo eh. Sa huli naman mga duwag naman, pag nakakalamdam ng kalamidad, akala mo totoong baka Diyos. Hindi makita sa kanilang gawa. Nakita niyo ba sa gawa ko yung tunay na sa Diyos? Itinatanyag ko larawan at sinag ng kaluwalhatian ng tunay na Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, sinabi kay Propeta Osayas, nadidinig niyo po ako. Ako'y Espiritu at hindi tao. Ay, pananagutan ng mga deceiver yung mga ginagawa nilang paglalapastangan sa Panginoon Diyos eh. Tingnan nyo, lindol pa lang, bagyo pa lang, apura pagpapaipabaw. Sakit at karamdaman pa lang eh. Hinahanap eh, yung mga espesyalista, mga nagmaster sa pagiging siyensya sa pagiging doktor. Who is the doctor of our sickness and diseases? Jesus Christ is the greatest doctor of our faith in the resurrection. Siya dakilang manggagamot ng aking paniniwala. Anong pinagaling sa akin? Yung sakit ng paniniwala ko. Magaling na ako. Nadidinig niyo ba yung katotohanan? Nandiyo sa Espiritu? Sabi nga ng Panginoon Jesucristo, dadalangin niya ang bundok ng sayo na isa man walang mawala sa kanyang kamay. Ay, tanongin niyo, pastor niyo, kung hindi na namin may relihiyon niyo. Yung hindi sa Panginoon Jesucristo, ang kahalili, puro kahihiyan. Bakit po kahihiyan? Pinusok nila ang Panginoon Diyos eh. Sa papanong pinusong? Nabasa natin sa Genesis, ang Diyos Espiritu, nakasa ibabaw ng tubig, pumapailang lang sa kalawakan, tapos nangaral kung ano-ano itinuro. Ginamit ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pakinabang. Nung dumating ang kahihiyan eh, apura naman ang depensa, akala mo mabuting tao. Amen po ba? Ganyan si Satanas eh. Mahilig maglinglang, mahilig magpanggap si Satanas na righteous eh. Pero sa kabila ng lahat eh, siya yung deceiver, siya yung loser, siya yung talunan. Amen po ba? Amen. Nakikita niyo yung vision na magaganap sa Pilipinas? Slave country, pero irespeto ng mga giant country, ng mga banyagang bansa. Nandito na yung sa Pilipinas. Ultimong bata, irespeto ng banyagang bansa. Isa lang ang may hula, nakatutuparan na sinabi kay Propeta Isaiah sa 24:15. Saan siya luluwalhatiin? Sa pulo ng mga dagat. Ito yung tanda sa Pilipinas, 7,000 more than islands. Dito siya luluwalhatiin. What is the name of dwelling city of God? Na God is one, the universal God, the supreme God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Dito siya luluwalhatiin sa pulo ng mga dagat, sa sikatan ng mga araw, sa bansang Pilipinas, ng tunay na mga iglesia na sasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na muli. Bakit tayo nagpapatotoo? Dahil ang Diyos ay Espiritu, totoong Espiritu, buhat sa pasimula. Saan siya maghaharing bayan? Sa iglesia ng bundok ng Zion. Na ang Diyos ay isa. O di ba, isa lang ang tagapagligtas natin, nakilala natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin, sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu. Sumasa atin ang Espiritu. Sa pagkabuhay na maguli, sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin bawat isa. Ginawa niyang tahanan yung puso at isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo, yung senyo, nakaukit sa puso, nakasulat sa isip, hindi nawawalay sa angkat at lahi natin yung senyo.
Ilan man ang tawagin niya sa buong mundo. Naunawaan po natin kung paano niya tayo i-assembly, kung paano tayo mag-selebrasyon ng jubileo. Ito yung napakadakilang pagdiriwang Passover feast. Wala nang kamatayan ng pagdiriwang ng maluwalhating iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Official na sa langit. Highlight banal ng bundok ng Sayon. Hashtag banal ng bundok ng Sayon. Ito na ang God's promise Sige, gayahin mo ibang mga organisasyon na hindi naman paramihan ng nakatanda sa banal na kasulatan 2 o 3 nagkatipon, sumasa inyo kung kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Kaya kahit saan tayo makarating, nakaukit sa puso yan, nakasulat sa isip, hindi humihiwalay sa labi. Huwag nating lilimutin ito na ang Diyos ay Espiritu. Magpatotoo tayo ang nagpaparangal sa Panginoon Diyos na nandito sa lupa. Tayo ang mas higit sa lahat na may buhay sa mundo. Naunawaan natin yung pagiging tao natin na mas higit tayong mahalaga sa alinmang may buhay. Bakit? Para pulihin natin ang Panginoon Diyos. Para pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen po tayo ron. Amen. Ngayon naunawaan natin, pinakikilala ko sa inyo yung lumalang sa akin Ano larawan ng lumalang sa akin? Espiritu. O di magiging espiritu rin ako pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan natin kung paano tayo tumanggap ng God's promise ng everlasting life. Ito yung damit ng kabanalan ko. Nakasuot sa akin, nadidinig ko sa labi ko Amen po ba? Nadidinig ko yung application ng reality ng faith ko. Kaya nakagagalak manindigan na wala akong nararamdaman kahihiyan Wala akong ikinahihiya. Bilang watchman servant, bilang mangmangat mahina at dukhang mensahero. Gusto niyo bang madinig sa labi ko? Naggaling sa puso ko na iniupit sa akin kung paano ako isinuko nung nagsuko sa akin, ang Panginoon ng mga hukumo, na sinasamahan ako sa kapayapaan at katuwiran ng patotoo. Hinahanap ng labi ko yung palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta at iniingatan ng Panginoon Jesucristo yung labi ko na huwag ako magsalita na walang patotoo. Amen. Ano yung kabawan-bawalan? Huwag tayong sasaksi sa hindi totoo at ang nangyari. Mananagot tayo sa tagapagligtas. Eto, totoong nangyari. Sino gumawa nito? Sino nagpakilala nito? Sino nagtalaga nito? Itinalaga na sa pangalan ng Jesucristo. Ipinakilala sa buong mundo sa maraming mga bansa. No discrimination, no denomination. One doctrines, one baptism, one body of Christ. Sino nagbigay sa atin lahat nito? Ang Panginoong Jesucristo po. Amen po tayo doon. Amen. Ito, kayamanan, mababawa natin sa heaven. O sige, mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, dito pa lang sa gobyerno, natatakot na dumitaw, natatakot na harapin yung mga akusasyon sa kanila. Paano natin magagamit ngayon yan? Eto, binigyan ako ng kapangyarihan para gamitin. Pinakakain ko sa mga may pandinig. Ipinainom ko sa mga nauuhaw. Pinakakain ko sa mga nagugutom. Yung walang damit ng kabanalan, ibinibigay ko yung damit ng kabanalan, paniniwala. Yung mga naalipin ng tita ng kasalanan, tinutubos na tayo sa pagkakaalipin ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Sang-ayon po tayo ron. Nasa inyo desisyon. Naunawaan ba natin yung stand at pagkakakilanlan ng bundok ng Sayon? Dahil sinasamba natin tunay na Diyos yung Espiritu at katotohanan, tayo ay nahanap ng ating Ama, na tayo magiging saksi niya, na ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Walang nahayag na ginawa ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Muni-muniin natin sa puso't isip natin yan kung may i-apply ba tayo, kung may isasagawa ba tayo na kanyang mga nilalang. At intindido ko po
Kilala natin yung dumalang sa atin na espiritu. Kaya ang accept natin, tayo yung mga espiritu rin. Kaya na-deliver tayo, na-transform tayo. Kaya tayo na-convert. Nakuha natin, naunawaan natin yung spiritual transformation at conversation. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Ako'y espiritu at hindi tao. Kaya mananagot yung mga ngaral na puro tao ng tao. Inilihim natin yung sinag ng larawan at kalawalatian ng Panginoon Diyos, ang likhay niya, langit at lupa. Nakilala natin bundok ng Sayon na nilalang ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, na nasaan yung tao na nagtatanyag ng katotohanan at sa pagparito ay pagiging katulad niya. Kaya ililim up tayo dito sa mundo, sasalubong tayo sa alapaap. Kung ano yung ginagawa natin sa lupa, nagdiriwang tayo. Passover feast, ganun din, madidinig ng mga tao dito sa mundo, yung pagdiriwang natin dito sa mundo. Maawit tayo ng mga bagong awitin, madidinig din ng mga tao maiiwanan dito sa lupa na hindi mananalig sa Kristo. Nakikita nila tayo nakahangin on the air. May isang piging na magaganap sa alapaap. Lahat ang nagpaparangal sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa na nasa lupa. Pinararangalan natin siya sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Dinadakila natin siya, niluluwan natin po natin siya. Naunawaan po ba natin? Amen. Maghahari siya sa kanyang bayang banal sa bundok ng Sayon na ang Diyos ay iisa, the Supreme God, the Universal God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang Panginoong Jesucristo po ang susi ng kaligtasan natin sa sangkalangitan. Siya pintuan ng sangkalangitan. Siya magbubukas ng pintuan ng sangkalangitan na papasukan ng mga matuwid na nabuhay sa mundong ito, na nilalait, hinahamak, iniinsulto, kinukutya, pinagtatawanan, nililibak. Naunawaan po natin yung mga katangi inihandang bunga sa pagkapangalay na nakatalana sa langit ng pagdiriwang sa lupa. Ano sabi ng Panginoon? Sino bang mga nangangaral at hindi nila binigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang pangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpaparating siya ng salot. Copy po. Amen. Kaya itong mga nangangaral nito na pinanghawakan na yung karangalan ng sanlibutan, may darating pang salot. May nakapanood na kayo, dumating na salot ha. Karaming nagbablog niyan. Yung referensya, panoodin natin sa YouTube. Ito yung katuparan ng hula ngayon. Sakayon po tayo ron. Amen. Alin bang organisasyon na hindi nilikha ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala? Magkakawasak-wasak pa yan. Magkasasambu-sambulat pa yan sa kahihiyan. Bakit po? Pinusok nila ang Panginoon Diyos eh. Naunawaan natin kung paano ko ipaliwanag na pinusok ang Panginoon Diyos. Ikinaila na ang Panginoon Diyos sa Espiritu. Ito, ang bundok ng Sayon. Ipinagbabapuri ko na ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Mga saksi niya tayo, mga witness niya tayo. Nadidinig niya tayo sa langit. Tayo ang nasa lupa. Tayo ang hamak sa lupa. Tayo ang dukha sa lupa. Tayo ang mangmang sa lupa na kinahamagan niya. Kinawaan niya. Itiniwala niya sa atin yung templo. Yung katawan, yung body of Christ na pinakikilala natin na dito maghahari ang Panginoon Diyos na iisa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na paghaharian ng Panginoon Diyos na itatanghal natin yung kaaya-aya niya, karangalan at kalawalatian at kadakilaan eh. Sa banal ng bundok ng Sayon siya maghahari. Magpahanggang wakas ng lupa. Kaya ang kailangan ng dito, yung mga may puso marunong magpakumbaba. Pusong mayroong marunong masunurin. Ano po? Hindi yung pusong makamundo. Ang iniimbitahan na ng Panginoon Jesucristo, yung makikisa na sa
kaaya-ayang panahon na Happy Easter Sunday. Kaya binabati namin kayo ng Happy Easter Sunday. Sumaating lahat ang kapayapaan ng Espiritu sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At ang mga banal na apostol, binati sila ng tagapagligtas natin. Inappoint silang mangaral sa buong mundo. Sinabi sa kanila na ipangalan nyo ang mabuting balita ng kaligtasan at gawing mga alagad ko ang maraming mga bansa sa buong mundo. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Di ba naging bahagi tayo mga remnant church? Naging bahagi tayo mga descendant church? Napatalo tayo sa Panginoong Jesucristo, magiging believers tayo ng Panginoong Jesucristo? Di ba tayo naging bunga ng mga banal na apostol ng Kordero? Kung paano nagpatotoo sila, nagpapatotoo din tayo sa huling panahon na ang Diyos na sinasamba natin ng Espiritu. Buhat sa pasimula hanggang sa wakas. Nakokopya po natin, naunawaan natin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa Revelation, ako Alpha, ako ang Omega, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako nga, ako ang tunay na Diyos. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan ba natin walang maraming denominasyon ang doktrina? God is one. There are three that they record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan lang ang may record sa langit. Nasaan? Saan nakatala? Saan ginaganap? Sa iglesia ng bundok ng Sayon. Hanapin niyo yung mga organisasyon ng religion ngayon. Kung may ganito ka-trending o ka-tented na paghahayag ng katotohanan. Kompetisyon nato eh. Naunawaan po ba natin? Kaya hindi madaling magpanggap na ligtas tayo, no? I-apply natin itong paniniwala na may gawa eh. Buhay sa social media. Tingnan niyo yung mga patay ang paniniwala. Idinidinay ang larawan ng Panginoon Diyos nung lalaki ng langit at lupa. Eh darating ang buot. Darating ang kabagsikan at galit ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Na may tagapamagitan eh, hindi natin inihayag ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng likha, langit at lupa. Dinaratan yung mga lapastangan, yung mga mamumusong. Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Ang wala ng kapatawaran, yung pusungin natin ang larawan ng Panginoon Diyos eh. Sang-ayon tayo ron. Yan, nababasa ng mga nangangaral yan eh. Saan nagaganap ngayon ang paghuhukom? Sa banal na bundok na Sayon, sa dinatanyag ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Sa bansa ng Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, natupad dito, sa bansang Pilipinas. Dito pagtitibayin ng Panginoon Diyos ang salita niya na paniniwalaan natin sa pangalan ng Jesucristo. Hinahanap niya yung maraming bansa na magbabalik sa kanya ng karangalan at kapurihan. At tangi-tangi ang bansang Pilipinas ang nagtatanyag ng kapurihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi tayo ng Panginoong Diyos na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas. Do you believe that? Maniniwala po ba tayo ron? Bakit? Nasa ating lahat yung kalayaan nito eh. Wala sa akin ang desisyon ito. Itinayo ako sa harapan nyo bilang taong katulad nyo para madinig natin ito at wala tayo maging dahilan na hindi natin narinig ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Nakalagay, nakasulat yan doon sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 20, upang wala tayo maging dahilan. Bakit? Mas inilig ng tao ang mga bagay na nakikita kaysa sa Diyos na di nakikita. Ipinagpalit ng tao sa mga nakikita ang Diyos na di nakikita. Na sa Kanya magaganap ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa ating pangako ng buhay na walang hanggan. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Amen. Kaya 2 o 3 na nagkatipon, sabi ng Panginoong Jesucristo, sumasa inyo ko. Naunawa natin kung paano sumasa atin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng covenant, sa pamamagitan ng patibayan, sa pamamagitan ng alituntunin, ginaganap po natin. That is track record of our Jesus Christ in the resurrection. That is the module of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the principle of our faith in the resurrection. That is the minister of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan na po natin. Huwag natin tularan yung mga nagmatigas ang kalooban doon sa disyerto nung alisin sa Ehipto Lilimot ang Panginoon Diyos Huwag natin lilimutin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan, yung pagkabuhay na maguli. Dito nakapaloob ang pag-asa at kagalakan at kaligtasan natin. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest comforter of our faith. Ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng mga alim na umaalim sa kapighatian at kalumbayan at kalungkutan natin at pagdurusa natin sa mundo ito. Siya ang nagbibigay ng strength sa ating lahat. Siya ang nagbibigay ng mabuting kapalaran natin dito sa madilim na mundo. Siya ang magbibigay ng ningning ng glory sa atin bawat isa. Naunawaan po ba natin yung source ng panggagalingan ng kapangyarihan doon sa bawat individual na magkakaroon ng relasyon sa tagapagligtas? Kaya kung may nangangaral at hindi dala-dala ang aral ng Panginoong Jesucristo, huwag natin paniwalaan. Ngayon, eto, natidinig nyo, dala-dala ko yung aral ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo ko ng Diyos yung Espiritu Sumasa akin ang anak, sumasa atin ang ama. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako at ang ama, iisa. Iisa lang ang Diyos natin Ang Diyos natin, Espiritu, ng lalaki ng langit at lupa. Amen tayo doon? Amen. Naunawaan natin yung ang Diyos ay maghahari sa kanyang bayang banal na iisa. Sinabi kay Propeta Usayas ang Espiritu at hindi tao. Sa lansangin natin ng Panginoon Diyos, ang lakas naman ng loob nung nananansang. Nasa salita ng Panginoon Jesucristo ang kapalaran ng tao. Sinalansang ito ng tao. Di naging deceiver ngayon. Di sandali lang ito mamamalagi sa mundo. Darat na ng kahihiyan ito. Darat na ng kabagabagan yung nagkaila sa kanya. Hindi siya pinapurihan sa mundo. Nakagagalak naman po na bilang hamak at dukha at mahina. Nakagagalak maghintay sa pagparito ng hukom ng mga hukom na datnan tayo na nagtitiis tayo. Nilalait at hinahamak tayo sa pangalan niya. Naghahari naman siya sa puso't isip natin bawat isa. Amen tayo ron? Amen. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya tayo nagpapatotoo, ang Diyos ay Espiritu. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na manamampa na ang Diyos ay Espiritu. No denomination, no discrimination. Common, God is Spirit forever and ever. Naunawaan po natin, buong mundo ang pangangaral nito. John 3:16, unlimited po ang pag-ibig sa lahat na may pandinig. Kaya yung nangangaral ng patotoo, sumasa atin ang Ama, gayon din ang anak. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan ng pagsamba ng Iglesia ng bundok ng Zion. Recorded in heaven. Hashtag Iglesia ng bundok ng Zion. Highlight Iglesia ng bundok ng Zion. Naka-engage sa langit. Recorded in heaven. First fruit of the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the King of Kings, the Lord of Lords. Naunawaan po natin ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari. Kaya yung mga nangangaral na ikinaina ang larawan ng Panginoon Diyos, dito pa lang sa lupa, dito na. Dito pa lang sa lupa, sa digmaang nagaganap ng pangangaral, dito pa lang, umaanin na sila ng kahihiyan. Mas inibig ang pilak kaysa sa Panginoong Diyos. Ano po? Amen. Kaya ang tao napapahamak ang iniibig, nakikita. Hindi ang Diyos na di nakikita ang iniibig. Eto, natidinig nyo ang Diyos salita. Ang Diyos salita, buhat sa pasimula. Ang Diyos Espiritu, buhat sa pasimula. Ang Diyos karunungan, buhat sa pasimula. Ang Diyos kaalaman, buhat sa pasimula. Ang Panginoon Diyos kaunawaan, buhat sa pasimula. Ang Panginoon Diyos ay Counselor sa lahat ng mga bagay. Jesus Christ is the middle of our faith in the resurrection. Kaya lahat ng sasampalataya, valid sa heaven. Kaya ang sabi sa atin, magtiis tayo hanggang wakas para makakamtan natin yung pangako sa atin bawat isa. Amen.
ang kahalili ng lahat ng bagay eh. Magiging bunga naman natin lahat yan eh. Kaya ano sabi sa atin, magpakatibay kayo at magpakatatag. Yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng lahat ng pinagtitiisan natin para sa pagsamba natin sa isang espiritu sa pagkabuhay na magmuli. Jesus Christ, ang Panginoong Kristo po ang nilalaman ng banal na kasulatan eh. Amen. Kung hindi siya nagsalita sa huling panahon, malaman ba natin tayo ay naging alipin ng kasalanan? At siya lang naman ang magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin na walang kabuluhan, kultura, tradisyon at paniniwala ng tao. Magbunay-bunay tayo sa ating puso at pag-iisip araw at gabi para sumagana tayo sa biyaya ng pananampalataya sa kaalaman at karunungan at pagkaunawa. Nagagalak po ako bilang tao sa isang mangmang at mahina at dukha kong kalagayan. Nagagawa ko yung God first before others. Nagawa ko yung love your neighborhood. Love your neighborhood. Dalawa lang napaka the greatest commandment ngayon eh. Amen. God first before others. Ang Diyos muna bago ang lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito, nadinig yung katotohanan. Naibig ko yung kapwa-tao eh. Naibahagi ko sa minamahal kong bansang Pilipinas yung ambag ko eh. Amen po ba? Amen. Kaya isa lang ang pagiging idolize ko eh. Isa lang ang pagiging common servant ko eh. Loyalista ako ng Panginoong Diyos eh. Sa pangalan ni Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli na ang Diyos ay Espiritu. Saka yung tayo ron, Amen. walang denomination ng larawan ng Diyos. Buat sa pasimula, pinakilala niya na yung larawan niya nung siya nagsalita, nung lalaki niya, langit at lupa, na ang Diyos ay Espiritu. Iisa lang ang Espiritu Santo. Iisa lang ang Supreme God. Saan niya ninasang mamahinga sa banal ng bundok ng Sayon. Ninasa niya mamahinga sa bundok ng Sayon. Hindi literal ng bundok ito. Hindi kagaya ng Sierra Madre ito. Hindi kagaya doon ng mga bundok na matataas sa ibang bansa. Kalipunan ng mga iglesia ito, na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, mga silyado, mga sertipikado sa langit. Sino nagtatak sa puso at isip natin? Sino nag-ukit dyan? Ang Panginoong Kristo. Iuukit ko sa inyong puso, susulat ko sa inyong isip. Hindi ko naalalahanin ang mga kasalanan at kasamaang nagawa niyo sa akin. Tinatawad tayo. Nakapagpatawad din ako sa kapwa ko tao. Nadinig niyo po ba? Hayagan, no? Kaya namamangha ako sa pagiging tao ko ngayon dito sa mundo. Yung mga deceiver pastors, na-open. Ngayon, para hindi tayo ma-open, takasan natin yung mga pasimulang aral ng sanlibutan. Huwag tayo maging makamundo, huwag tayo maging makasanlibutan, huwag tayo makipaglaban sa Diyos. Ang umiibig sa sanlibutan, nakikipaglaban sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Napakarami na lumitaw na mga anti-Christ eh. Napakaraming lumitaw na mga deceivers. Ano po? Matataas pa posisyon sa tagapagligtas. Nagpasa ng krus at pagdurusa, nilait, hinabat, tinutya. Yan namang mga deceivers ngayon, hinahangaan. Sinasamba ng mga nadaya. Sa huli, yung mga mandaraya, sila din ang madadaya. Why? Dahil ikinailan nila ang larawan ng tunay na Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Ako'y nahabag na. Kaya ako'y naninindigan na wala akong nararamdaman hiya eh. Wala akong ikinahiya pagka nagpupuri sa Panginoon. Talagang yung voice of worship ko, talagang open yung heart ko, naawit ko yung there is no God like thee above Amen. in the heaven and the earth, beneath. Kung paano si Kristo nabuhay na magmuli, gayon din tayo bumuhay. Binubuhay niya tayo sa pagkaunawa ngayon.
namatay tayo sa pagkaunawa, siya rin ang may kapangyarihan at para buhayin tayo at tubusin tayo sa gitna ng masamang aral ng sanlibutan. Amen po tayo doon. Amen. O, naunawaan ba natin na may katiyakan tayo sa pagbabantay natin, sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito? Ano ang pangalan ng babalikan na gumaganap ng patotoo na Diyos yung Espiritu? What is the name of Kingdom of God? What is the name of Temple of God? In the name of our Jesus Christ in the resurrection. Who is the head of Temple of God? Who is the temple of body of Christ? Jesus Christ is the head of temple of body of Christ, registered in heaven. Banal na bundok ng Zion. Kaya imbitasyon sa atin, mga magsilapit na tayo sa bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit. Sino nag-iimbita? Ang Panginoong Jesucristo po. Ayaw niya tayong mapahamak. Dinggin natin siya ngayon. Huwag tayo manangan sa sarili natin kaisipan. Manangan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Jesus Christ is the last prophet. Ang Panginoong Jesucristo po ang huling propeta sa isip, sa salita at sa pananampalataya at sa gawa. Naanawa natin yung gawang may pananampalataya, buhay sa social media, yung content, yung konsepto. Yung konsepto ng Panginoon Diyos ito. May pinapangalan ko na sinasamba natin na tunay na Diyos yung Espiritu, buhat siya pasigura hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kaya nagagalak yung puso ko kung dadating ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Hinilang niya ako para ganapin ko ito sa mundo, para itanyag ko yung kaaya-ayang kaarawan ng tagapagligtas natin na maghahari na siya sa kalooban ng puso at isip natin. Hindi sa building na gawa ng kamay ng tao siya maghahari. Sa puso ng taong nakakarinig ng katotohanan, mananaan siya sa puso natin at isip. Lalabas na namin natin, buhay ang pananalig natin, may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nakita ang daming deceiver, nakakalan, hindi natin madinig sa nabi nila yung larawan ng Panginoon Diyos Saan magaganap ito? Nasaan naganap yung hula? Sa banal na bundok ng Zion. Ipinaganda ng tahanan sa langit. Kapag hindi bundok ng Zion ang nakakalan, huwag nyo nang pakinggan. Specific, bundok ng Zion ng katanyagan ng nilalaman ng banal na kasulatan na ang nakarinig at sumampalataya, hindi na mapapahiya sa muli niyang pagparito. Sang-ayon tayo ron. Amen. Nasa inyo, lahat ng karapatan ito na desisyon Kaya nakagaganap ko itong ibinigay sa ating huling panahon ng pagdiriwang. Panahon ng kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi tayong lahat. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Sino magalang-galang? Ang galang-galang, hindi na yung kaharian na babalikan niya Yung bundok ng Zion, nilalang niyang kawangis niya yan. Basahin natin sa hula ni Propeta Isaias. Ako ang lumalang sa inyo ayon sa aking kaluwalhatian. Tunay na kagalang-galang kayo sa akin. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino kausap? Si Propeta Isaias. Nagpakilala ako sa inyo. Naghayag ako sa inyo. Nagligtas ako sa inyo. Kayo mga saksi ko. Kayo bayan ko. Kagalang-galang kayo sa akin. Naunawaan natin. Tayo magpaparangal sa pangalan ng Panginoon Diyos ng lalangin ng langit at lupa sa pagkabuhay na pagmuli. Tayo witness ng Panginoon Diyos na ang Diyos Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. O di yung sumasampalataya lang ang makapagkukonfess nito. Hindi po pwedeng kumain yung mga deceiver sa pagkain ng mga banal. Hindi maituturo ng mga liar ito. Sino ang makapagtuturo nito? Yung mga hinirang, yung mga sinubong mga righteous, yung pinagiging ganap sa paniniwala.
O di hindi pala kagalang-galang yung mga honorable na politician. Ang kagalang-galang pala yung tunay na mga iglesia na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O di useless lahat pala yung pinag-interesan dito ng mga naghangad ng karangalan sa lupa. Hindi hinangad yung kaligtasan sa langit. Ano sabi ng Panginoon? Hindi kayo tumawag sa akin, ako tumawag sa inyo. Hindi kayo naghalal sa akin, ako naghalal sa inyo. Naunawaan po natin kung paano tumawag ang Panginoon sa Kristo. Kung paano ako nilalang. Pinakikilala ko yung larawan nung lumalang sa akin. Pinakikilala ko, tinihayag ko yung larawan nung nagsugo sa akin na espiritu. Na wala akong ikinahiya sa mga may pandinig. Buong tapak kong inihayag sa social media to para makinabang tayo ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng pag-asa na naalipin tayo ng aral ng sanlibutan. Papasok tayo sa daong kabanan-banalan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Tipan. Amen po ba? Covenant. Manginginain tayo ng katwiran. Nasaksi tayo ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Unlimited ang pagsamba. Walang yearly ang pagsamba. Amen po ba? Amen. Ito yung jubileo na inihanda sa atin eh. Last feast eh. Passover feast na. Hindi na tayo dadaanan ng manlilibol. Ngayon, yung hindi nakikipag-ugnayan sa tagapagligtas, eh, dadaan pa yung salot na manlilibol. Kaya sa harapan nyo, kung meron ba kayo narinig sa puso't isip at labi ko, ay pinagmamalaki ko ang tunay na Diyos na sinasamba natin, na hinahanap tayo. Nasasambahin natin ang tunay na Diyos sa Espiritu ng katotohanan sa pagkabuhay ng magbuni. Witness tayo ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, hanggang sa muli niyang pagparito. Sino nagtalaga sa atin ngayon? Di ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat na sasamba? Sa lahat ng magpapatotoo na ang Diyos sa Espiritu? Amen po ba? Amen. Kaya nagkaroon ng kababalagan na ginawa eh. Pinakilala ng Panginoon yung sinag ng kanyang kaluwalhatian at pagka-Diyos niya sa mga iglesia tuto. Sa mga iglesia genuine eh. Bakit nasabi ko genuine? Maraming lumitaw na mga pegi eh. Tapos pa ng AI, tapos pa ang technology ng AI. Ang dami pang mga fake news, ang dami pang mga fake pictorial. Ang pagsamba sa Panginoong Jesucristo sa Espiritu at katotohanan. Nagbabalik tayo ng maraming karangalan at kadakinaan at kaluwalhatian at pasasalamat. Inaawitan natin siya ng mga bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta at mga banal na apostol ng Kordero na nagpatotoo na ang Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. The greatest worship to the living God, the highest worship to the living God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakita ni Apostol Juan na umaawit, nadinig niya, umaawit, mga bagong awitin. Inaawitan ng Panginoon Diyos ng mga bagong awitin. Hindi naman mga fabricated yung worship na inaawit. Batay sa hula ng mga banal na propeta. May anointing yung awitan ng mga banal. May presensya. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ako'y nagagalak sa kabila ng aking pinagtitiisan. Nagagalak yung puso't isip ko. Kung ako man nakakaranas ng nilalait, hinahamak, tinukutya, pinagtatawanan, hindi inirespeto, hindi ginagalang. Ginawa ng Panginoon Jesucristo yan naranasan ko rin. Namamahinga sa akin ng Espiritu, ang karunungan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naanawaan po ba natin yung kaligtasan? Magsasampulan pa yung mga organisadong lilihim eh. Pinusumpulan ang Panginoon Diyos eh. Ikinailan nila ang tunay ng Diyos na Espiritu, buhat ng lalaki ng langit at lupa. Alam nyo, doon sa mga nasasaktan, sa mga na-open, bulay-bulayin natin sa puso't isip natin, kaya na-open tayo. Mas inibig natin yung material na bagay kaysa sa Diyos na hindi natin nakikita. That is true. Amen po tayo ron? Amen.
Ito na yung pag-ibig eh. Ito yung kagandahang loob. Ito yung pampalubag loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga taong nakakarinig sa pangalan ni Jesucristo at wala namang ibang pangalan na inihain sa silong ng mga langit, kundi singular names lang ang inihain para maligtas tayong lahat. Amen po tayo ron. Amen. Nasa inyo karapatan na yan. Nasa inyo yung kalayaan na yan. Hindi kami tinawag para iwihin kayo. Hindi kami tinawag para akitin kayo. No. Tinawag kami para ihayag ang katotohanan at upang wala na tayong maging dahilan. Nasa atin ang mga desisyon lahat nito eh. Huwag natin sabihin, hindi natin nadinig ang larawan ng pagka-Diyos na tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na bibigyan natin ng karangalan at kadakilaan at pasasalamat ng Panginoon Diyos na sa kanyang mga gawa. Eh tayo kanyang ginawa na magpapasalamat na ang Diyos sa Espiritu. Nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan. Nag-gets po ba natin? Pero isipin natin kung hindi tayo makikiisa dito. Iniintay kaya tayong pag-asa na magiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo? Na maging lahi niya tayo sa pagbabagong lahi ng mga nilalang niya na katulad niya? Kung hindi natin ito paniniwalaan, meron kaya tayong pag-asa? Kayo na rin ang sumagot. Kung uunahin natin yung pagmamataas natin, pagyayabang natin, pagiging traitor natin sa Panginoon Diyos, kayo na rin ang sumagot. Binibigyan tayo ng kasagutan. May pag-asa kaya tayo kung paparito na siya at hindi natin ito i-apply sa buhay, kung hindi natin ito isasagawa. Kaya marami pang organisadong nagniningning na magsisisang bulat at magkakabagsakan eh. Hindi na bago, sinabi na ng Panginoon Jesucristo yan sa mga banal na apostol ng Kordero. Natawa natin yung walang ikinahihiya pag nangangaral. Serious kung mangaral. Talagang binibigay sa atin yung tunay na kaalaman at pagkaunawa at kanunungan na walang ikinahihiya, naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nakilala natin yung misahero na dukha lang, hamak, mangmang lang, mahina lang. Nasaan ang malalakas? Nasaan ang mga tanyag na bansa na dapat magpasalamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang lumikha ng langit at lupa? Sino nag-separate ng maraming mga bansa at sino lumikha ng maraming bansa? Hello? Are you listening carefully, people of God, nationwide, in the 7th continent, all over the nations? Narinig niyo po ako? Nasaan na? Nasaan na mga sikat na mga bansa para pasalamatan ang lumikha ng langit at lupa? Nasaan na maraming mga bansa, mga sikat na sikat? Nasaan ang Europa? Nasaan ang mga Italy na dapat pasalamatan ng Panginoon Diyos sa kanyang kagandahang loob? Sino nag-dignify? Sino nag-separate ng ilog at ng dagat? Sino nag-separate ng hayop at tao? Sino nag-separate ng bituin, ng buwan at araw? Sino nag-separate ng lupa at langit? Word of God is the supreme God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan natin na maghahari ang Panginoon Diyos na inisa sa banal na bundok ng Sayon. Na sinabi kay Propeta Osayas, ako'y espiritu at hindi tao. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos in the third day. Kaya lahat ng nagtuturo na hindi pinapahayag na ang Diyos ay espiritu, takasan nyo na yan, mga deceiver yan. Satan is loser. Jesus Christ is the King of generation of Judah. The Lord of Lords. The justice of our faith in the resurrection. Sino ang prinsipe ng kapayapaan na galing sa angkan ng Judah? Who is the Prince of Peace? Who is the King of Kings? Who is the Lord of Lords of our faith in the resurrection? Not by might, not by my power, not by my mind,
not by my strength, because the power of the Holy Spirit, says the Lord. Sino ang nagsasalita nito? Na nadidinig niyo sa nabi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. The God is supreme, a universal God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Wala akong nararamdamang takot sa mga organisadong kaharian. Satan is loser. Ito yung application ng mga holy. Nasa ilalim ng mga banalang lahat ng mga espiritu ng kadiliman. Libong taon na nang ipailalim ng Panginoon Diyos ang kagagawa ng kadiliman ni Satan sa mundo. Ano ba natin? Satan is loser. Kaya di na bagang ang bansang Pilipinas kung dadamahin natin parang kapangitan nangyayari. Kasi may kahaliling. Di natin malilip na karangalan ng darating sa bansang Pilipinas For example, magbibigay ako ng ilustrasyon. Ilang presidente na nakalipas, hindi na bago yung Ilog Pasig. Ngayon, itong ibinabagsak na presidente na namumuno at nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino, pilit ibinabagsak ng kampo ng mga kadiliman. Nakita niyo yung pagbabago ng Ilog Pasig? Hindi no, Ilog Pasig, moderno na. Gusto niyo mapatunayan? Hanapin natin sa YouTube. Nakikita natin yung referensya. Sino gumawa ng lahat ng bagay? Ang lahat ng bagay na nangyayari sa Pilipinas, sa kalooban ng Panginoon Diyos na gaganap, instrumento po si Presidente Marcos sa kanyang pamumuno sa Pilipinas. Kaya humihingi siya ng panalangin dahil hindi na pangkaraniwan yung mga kalaban niya sa mga gobyerno na namumuno sa atin ng pamamahala dito sa atin bilang tao. Hindi na pangkaraniwan, mga espiritu na ng kadiliman. Amen po ba? Ako'y sumasampalataya na mapagtatagumpayan natin lahat yan Dahil dito iniisip at ipinangako ng Panginoon Diyos na sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na maguli, dito niya pagtitibayin yung salita na paniniwalaan natin sa bansang Pilipinas. Kaya maging ang Germany tinitingala ang Pilipinas, ang buong Asia nakatingin sa Pilipinas. Naunawaan po ba natin? Ang Europa nakatingin na sa Pilipinas. Pinipilit ng China na bulihin ng Pilipinas. Lahat naman ng mga bansa ginagamit ng Panginoon Diyos para protektahan ng Pilipinas. Papayag ba Panginoon Diyos na ang Pilipinas ang slave country, apihin pa? Dito niya ipinangako na magaganap ang kanyang salita na pagtitibayin sa mga iglesia. Kaya napakarami pang pagkakataon na baka nakakarinig na maging bahagi tayo ng banal na bundok ng Zion Accredited tayo sa langit Tanungin ni Satan yung pinanggalingan kung accredited na ba sa langit yan? Nasa inyo kalayan, knowledge natin ito Kaya na, wala na sa huli pagsisisi. Narinig natin yung katotohanan. Marinindigan na tayo mahiya. Bigyan natin ng pakulit, karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa atin bilang tao. Itutungkulin natin bilang tao sa balat ng lupa, parangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sangayon po tayo, kaya tayo sumasaksi, ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Amen po tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung information, napaka-reality Napaka-the greatest reality nito, dinideliver ko sa mga listeners sa mga may pandinig. Wala akong hinihinging sentimo sa mga nakakarinig. Hindi niyo ako mai-issuehan dito. Bakit yung malalaking religion ngayon na-i-issuehan? Anong inibig? Pila. Bakit ang bundok na Zion in-excuse ng Panginoon sa issue? Dahil ito yung totoong pag-ibig. Amen po ba? Amen.
Ito yung tunay na pag-ibig na may pag-asa, yung nakakarinig. Saved tayo na tunay, perfect, na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula. Isipin natin mabuti, bulay-bulayan natin, araw kami sa puso natin yan. Kung hindi natin paniniwalaan na ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya pinararakatan sa kanyang mga gawa. Amen po tayo ron. Amen. Kaya kung hindi ito ang ganito ang itinuturo ng mga pastor, huwag nyo nang pakinggan. Ngayon, kung ganito ay tinuturo, suma sa atin ng Ama, gayon din ang anak. Suma sa atin ang Espiritu ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Suma sa atin ang karunungan, suma sa atin ang unawa, suma sa atin ang mga aliw, naaliw tayo, nakokomfort tayo, buhay yung pag-asa natin sa pag-iintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Wala tayong nararamdamang takot. Wala tayong nararamdamang pangamba. Kundi nagagalak tayo, nai-inspire tayo na sa pagparito niya alive na nagbabalik tayo na maraming karangalan at papuri sa Panginoon Diyos ng latangin niya langit at lupa bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari sa atin yung sinabi kay Propeta Isaias, kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon Diyos, ako Diyos nyo, kayo bayan ko. Naintindihan po natin, naunawaan po natin. Ngayon, hindi natin siya panarakalan bilang tao sa lupa. Bulay-bulayin natin. Pagpalito ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo, panarakalan kaya tayo? Kung hindi natin siya panarakalan sa lupa, kung ikahihiya natin siya sa lupa, ikahihiya rin niya tayo sa langit, hindi tayo magiging tagalangit. Intindido ko nun. Kaya tayo masigit pa sa alinbang mga bagay na nakikita natin sa mundo bilang tao. Dahil may tungkulin tayo bilang tao, tuparin natin ang utos ng Panginoon Diyos na parangalan natin siya, nakilain natin siya, pasalamatan natin siya sa kanyang mga gawa. Sakayon po kayo ron. Amen. O yan ang tungkulin ng tao, ng tunay na iglesia na nakatala sa langit. Nakilala nyo, stand ng paniniwala. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Oseas, ako'y espiritu at hindi tao. Lilikha ako ng tahanan ng aking bayang banal ng bundok ng Sayon sa langit. Sa gayon, inyong malalaman na ako ang inyong Diyos na tumatahan sa aking banal ng bundok ng Sayon. Saan tayo pinapupunta? Mangyayari lahat ito. Na sa bundok ng Sayon tayo sasampalataya sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na Diyos ay Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Kaya marami ng pangit tayo sa langit. Ang mga isda sa dagat umaahon sa pangpang. Tanda ng sintomas at paalala na may darating na mga malalakas na sakuna at kalamidad. Ang buwan ay nagiging anim o dugo. Ang araw ay nagdidilim. Ang dagat ay nagiging pula. Nawa natin yung mga babala, yung mga paalala. Kaya kung nadidinig natin itong katotohanan, huwag na natin pagmatigasin yung ating kalooban. Huwag na tayong magmayabang, huwag na tayong magmarunong, huwag na tayong magmalaki. Huwag na tayong magpalalo, huwag na tayong maging traidor pa. Ano po? Ito, hayagan ito sa social media. Sa isang mangmang, hamak at mahinang tao at dukhang tao na katulad nyo. Walang naging dahilan. Yung makarangalan, yung malalakas na tao, yung mga sikat na tao, walang naging dahilan sa isang hamak at mangmang at mahina at dukhang tao na ginamit ako ng Panginoong Jesucristo na ihayag ko yung pagiging Diyos niya na ang sinasamba nating tunay na Diyos ay Espiritu. Nahayag ang kapabalagan sa inyong lahat na ginawa ng Panginoon Diyos yung kapabalagan, yung mystery of Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Sa isang mahina at mangmang na tao at mahinang tao na nilalait na maraming walang paniniwala. Pero to God be the glory. God is good all the time. All the time God is good. Do you believe that? Amen. To all followers of our Lord Jesus Christ in the resurrection. No denomination, no discrimination. Common denomination lang ang faith nating lahat. Isa lang ang doktrina, isa lang ang bautismo, nalilinis ng ating maruming konsensya. Mananahan siya sa puso't isip natin.
Mananahan yung word of God, yung karunungan, yung spirit of comforter sa puso natin, yung hope, yung love, yung compassion to others, yung love to others, yung love your neighborhood, mananahan, nakakadidinig ng kapwa-tao natin yung pag-ibig sa buong mundo. Amen po ba? Eto, nadidinig nyo na sa labi ko eh. Nagagalak po ako bilang isang mahina at magmang na tao. Nasa na matataas na tao sa lipunan. Napasalamatan ba, Panginoon Diyos? May nakasulat na sa mga tapusang pinag-aralan, dadakilain ng Panginoon Diyos, pasasalamatan ng Panginoon Diyos, o may nakasulat na sa isang mababa at hamak na tao lang, tatawag ang Panginoon Kristo para siya'y papulihan. Dakilain at duwalatingin at paragalan at dakilain at pasalamatan. Meron nakasulat sa aklat ng unang Korinto, chapter 1, verse 26 up to 27. Nasa ng mga sikat na bansa. Naunawaan po natin yung narinig natin sa social media. Yung konsepto po na narinig nyo, konsepto ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Content ng Panginoon Diyos ito. Nilalang niya ito. Nilikha niya ito. Ito yung gawa niya. Satan is loser. Naunamaan natin, natalunan na si Satanas. Maghahari na ang prinsipe ng kapayapaan sa banal na bundok ng Sayon, na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo na magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon ng lahat ng tuhod. Naniniwala kayo ron? Nakasulat na yan. Saan iluluhod ng tuhod? Sa banal na bundok ng Sayon. Nakaseparate, nakadignify. Wala naman sinabi, nakasulat doon na iba-ibang pangalan ng religion na. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nagtayo niyan? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mananahan siya sa puso ng taong makakarinig ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Magaling gumawa ng fabricated message si Satan eh. Dinadaya yung mga listeners eh, para makasama niya sa pagdurusa sa impyerno eh. Dahil si Satan, hindi na nasumpungan ng katotohanan ng espiritu ni Satan, kaya ipinaganda na si Satan ng destination, ng paghatol. Kaya go to hell si Satan, kaya dinadaya niya buong sangkatauhan ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya, unawain natin mabuti. Huwag natin ibigin ang mga bagay sa mundo. Huwag tayo makipaglaban sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang ibigin natin, itong nadidinig niyong katotohanan na magpatotoo tayo, na ang Diyos ay Espiritu at tayo ang hinahanap niya, nasasambahay natin siya, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Mga magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli, kaya tayo nagpapatotoo, saksi tayo ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Ano ang bilin sa ating lahat? Ihayag natin yung kanyang karangalan at kadakilaan sa bayang banal na sarili niyang pag-aari na pinili niya. Ihayag natin yung kaluwalhatian niya sa madilim na mundong ito para magliwanag na yung madilim na mundo na nabatbat na ng masamang lakad ng tao. Amen po ba? Amen. O saan nagaganap ito? Sa bayang banal na pinili niya na sarili niyang pag-aari na tinaganda niya ng tahanan sa langit ng mga mananampalataya na tinawag niyang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan na natin ang bundok ng Sayon, bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas at manunubos natin. Kaya saan nakalagay yung COVID? Sa puso natin, sa isip natin, hayag sa labi natin. Hindi na tayo madadaya pa ng mga deceiver na pastor na magsisilitawan ngayon. Makakalaya na tayo dyan sa mga mandarayang makakangal. Makikilala na natin sila na sila hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. So ano nakalagay po doon sa magpo-closing ako? Ano nakalagay sa invitation sa atin? Ano habilin sa atin ang tagapagligtas natin?
Kaya ano sabi sa atin ng Panginoong Kristo, binabantayan niya ang bundok na Zion eh. Basahin natin sa Book of John, chapter 17, verse 31. John chapter 17, verse 10, 11, 12, 13, up to 14. Pakibasa po natin yan. Para malaman natin ang bundok na Zion, idinalangin ng Panginoong Kristo na isa man walang mawawala sa katwiran niya. Sa katwiran tayo hahatulan. Sa katwiran ng tanda ng patotoo tayo hahatulan. Diyan tayo susukatin, diyan tayo titimbangin lahat kung itinabuhay ba natin ito. Ano ang pinibilinan sa atin? Magsipagsisi na tayo na ang pagsambay sa Espiritu at katotohanan. Itinalaga na po ang Panginoong Kristo na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmuli. Ipinakilala na sa maraming mga bansayan na isa lang ang pangalan na sasambahin natin at paniniwalaan natin tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan pag nagdiriwang tayo. 2 o 3 nagkatipo, naroon ako sa inyong kalagitnaan sa pagsamba natin. Amen po ba? Amen. Kaya hindi dahilan yung marami rito. Naka-relevant tayo dun sa verse, sa bawat chapter na nangyayari, ginaganap natin. Amen po ba? Maging kay Propeta Isaias, na ang Diyos ay Espiritu, hindi tao. Kaya matatagot pa yung mga nangangaral na nilagyan na maraming denominasyon itong mga pangangaral rin na pinagaganda yung pagdi-deliver sa social media para lang makinabang. Ang Diyos ay Espiritu. Diyan tayo hahatulan lahat. Nasabi sa atin lahat, mapalad yung mga nakarinig eh. Mapalad yung mga nakarinig nito. Mapalad yung gaganap ng aklat ng buhay na kundero. Na ang Diyos ay Espiritu, nakatala sa langit. Hindi na tayo masusulat sa banal na kasulatan. I-apply na lang natin yung aklat ng buhay na kundero na ang Diyos ay Espiritu. Nakatala na tayo sa langit, kaya nga hashtag banal na bundok ng Zion, highlight banal na bundok ng Zion, official na sa langit eh. Amen po ba? Amen. Hindi na nga tayo taga-mundo. Sino ba nagtala sa langit sa atin? Ang tagapagligtas natin. Babalik na siya. At yung hindi makikipag-ugnayan sa tagapagligtas, sila maiiwanan dito. Darating ang kapighatian sa mundo na hindi pa nangyayari mula ng lalangin ng langit at lupa. Ano gagawin na maiiwanan? Mababali siya. Bali dito. Maunawa po natin yung magaganap. Amen. Na kaya paparito may babalik ang kaharian. Kaya umakyat sa langit pinaganda tayo ng tahanan sa langit upang sa pagpalito niya kunin na tayo at inireserve na yung tahanan sa langit dito sa ginagawa natin na sinasamba natin ng Diyos yung Espiritu sa lupa. Namamasdan tayo sa langit, tayo ang nasa lupa. Siya nasa langit. Nakikita niya tayo, nakikita niya ginagawa natin, yung iniisip natin, yung ini-apply natin sa lupa. Natitinig niya, nakikita niya tayo lahat dito. Paano lang tayo isang movie na papanood ng Panginoong Kristo sa langit? Gets natin? Amen. Kaya nga, pag hindi tayo nakiisa rito, pananagutan din natin lahat. Sa katwiran na hatulan ng buong mundo. Amen po ba? Nakalagay na sa aklat ng awit yan. Kapag hindi natin ito pinamuhay, yung katwiran din nadinig natin ang hahatol sa atin. Sabi ng Panginoon, kung hindi siya nagsalita sa huling panahon, hindi natin malalaman na tayo ay makasalanan pala. Kaya siya nagsalita, sinasalita ako sa mga ipandinig ngayon para makalaya na tayo sa pagkakaalipin na walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Ano bilin sa ating lahat? Mapalad yung mga nakarinig nito, nagaganap nito. Ano sabi ng tagapagligtas? Ako'y madaling paparito. May comfort, amen po ba? May pag-asa. Yung pag-iinay natin, yung pagtitiis natin, mababago tayo sa isang pata sa pagparito niya. Makikita siya ng mga taong sumamba na nakahaming on the air sa lupa. At yung mga hindi rin sumamba, makikita pa rin siya.
At doon darating ang kakilakilabot na matinding takot sa huling panahon. Pero nai-inspire tayo dahil iniintay natin yung muli ng pagparito. Amen po ba? Amen. Gets na po natin. Bilang tao, napararangalan natin ang Panginoon Diyos dito sa lupa. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na magmuli. Kami po'y nagagalak na batiin kayo ng Happy Easter Sunday. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ang sabi sa atin, madali siyang paborito. Mapalad yung mga nakarinig na gaganap ito. Gaganapin natin ito. Sasampalatayanan natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo at tayong tao ang binigyan ng Spirit of Understanding. Naunawaan natin na ginaganap natin yung kalooban ng Panginoon Diyos dito sa balat ng lupa. So maraming pong salamat. God is good all the time. All the time God is good. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord God Almighty, the Supreme God, the Universal God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos din sa kanyang kagandahang loob ang patuloy na nagpapakahayag sa atin sapagkat alam natin lahat mga kapatid at mga mga kaibigan na ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit Kahit patuloy tayong umawit, great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy. For our nation shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin ipagpasalamat sa Panginoon ang dakilang karunungan at pagkaunawa na iginawad sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo'y nagpakahayag ka sa amin, aming patuloy na nauunawa at patuloy naman namin pinapaalala sa lahat ng aming mga kapwa na ang Diyos ay Espiritu, gaya ng larawang ipinakilala mo sa amin ng buhay maguli ang aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang isang Diyos na tunay ay nahayag sa banal na bundok ng Zion sa magbibigay sa bawat mananampalataya na saksing magpapaluto sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Salamat Panginoon sa dakila at banal na gawain na patuloy mong pinagkakaloob sa amin upang ang bawat isa ay maging kaluguran na sa iyong dakong lupan sa sangkalamitan. Amen. Muli Panginoon, sumayo ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos
at Panginoon na malubos sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpasawalang hanggan. Lahat ng mga kapatid, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ikagalak natin sabihin, Amen. Amen. Amen.